is BBS, Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz, your news and music stations. BBS, Basta Bareta, sigurado. Embro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, oras ngunyan 44 minutos, makaliis na an alas 10 nin pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa Indogabo, salda po tabi kitang ngunyan kan Miyerkules, nagtatagingting na pizza 15 kan bulan kan Oktubre 2025. Mga tugang kay barin yato sa engineering department, yaon dyan si Sir Pastor Serge sa Marmol, asin man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Yaon ka mo nagkantabay sa papitik-pitik lang. Mga tugang, ako po si Pitik Junel Cuba. Good morning. Marhay na aga po sa tuyang mga parantabay. Sa mga kababayan ta, pwede ka mo magpaabot man po ka na sa indong mga reaksyon, sa indong komentaryo, sa indong pong nasa buot, kung ano ang mga nasa buot nindo. Public service as inibapa. Greetings. Pwede po yan ipaabot mga tugang. Sa mga parantabay ta, Pilipinas, good morning. Bicolandia maray na aga, asin marhay na aga sa paborito kong probinsya kan Camarines Sur, pinakamagayon sa Bicol Region. Bago kita magpuon kan sa tuyong trabaho, mga tugang maagad ako ng bendisyon sa mahal na Diyos. Tabangan kita sa satuyang obligasyon trabaho ngunyan na aldaw, kaya uya po an sa tuyang deliberate. Mula sa Roma 8:1. Ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus, na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Amen. Salamat sa mahal na Diyos, mga tugang, duman sa mga kababayan ta, maray na aga. Bueno, mga tugang, sa satuyang mga impormasyon, si Saldico abang day pa nagpupuli ining congressman kan Bicol Saro Party List na nai-involved po mga tugang sa insertion asin sa mga flood control project anomaly. Sagkod na ngunyan day nagpupuli ini yung ako Bicol congressman na si Saldico, mga tugang. Nagpaparadakol, partner, nagpaparadakol and mga isinasabit sa iyang kaso, hirak man kaniyo, hirak man na mga tugang kaniyong congressman na ini kana ako Bicol, nagpaparadakol ang mga kaso na isinasabit sa iya, mapadapita sa mga kaso pati puro anomalya, flood control, insertion project, pagkatapos sa mga tugang sa farm to market road, o ngunyan, igwana naman saro na naman na kaso na kinakaimbultuan, isinasabit po ang pangaran kaniyo ni Saldico. Kaya nga ni sabi ko sa ako Bicol, kung araman lang nindo, ini yung sa indong congressman, kung araman lang nindo, kunyaon inisain, sabihan na, na magpuli na digdi sa Pilipinas, na nagpaparadakol po ang pagsabit sa iyang pangaran kana mga nangyayaring mga anomalya digdi po sa laogan sa tuyang lugar. Dahita man sinasabing imbulto siya, pero mas magayong kuta na sa mga coordinator kan ako Bicol, sa mga si campaign manager kan ako Bicol, o si mga pagiriba kaning mga congressman, mas magayong kuta na tarabangan na nindo napapulion digdi sa Pilipinas ining si Saldico. Kunyaon man lang, kung nag-aaraman lang kamo, magpa-duman na kamo sa lugar na dinudumanan niya, sa lugar na kung sa inyaon siya duman, na nag-i-register ngunyan, dahil aram kung nagtatago o basta sa lugar na nag-i-register siya, kunyaon siya duman, kung aram nindo,
idumani na nindo. Ano? O pagkatapos pag puli nindo digdi sa Pilipinas, kaiba na nindo. Ano po? Tangani na makasimbag siya, tasigyan dakol abang dai siya nagpapahiling an pag isip kan tao, ang tao baga iba man ang pag-iisip partner bako mampor para riyo. Ano? Maray kung naiintindihan arog kay pastor, arog kay Sir Ayi, arog sa ko naiintindihan ko ang sitwasyon. Ano? Dai man tulos kami naakusar. Ano po? Nin anomalya. Natamakanus bagang mag-akusar ka ning nagsasabi ka ng siya nang parapang kurakot, nagparapang ikit kang kwarta kang gobyerno na dai mo pa man nakukuan sa iyang side bakong iyo. Dapat kunon tango na side niya. Pero ninulikan pagiging matagas niya. Ano? Pagiging matagas niya kada akong lugod na nagluluwas nin mga anomalya na isinasabit lugod ang pangaran niya. Ano, nagpaparada ako lugod ang ipapaliwanag niya kung kadto baga na nagpuli na siya sa Pilipinas partner kadtong kasagsagi kanya investigasyon, nagpuli na siya sa Pilipinas, di saro lang si paliwanag niya. Ano? O ngunyan nagpaparadakol. Flood control project anomaly. Pagkatapos insertion ka na budget sa flood control mga tugang. Nakadamay pa naman sa farm to market road. Ngunyan may bago na naman. Ano? Digdi pati idinudo siya partner ni BP Sara. Ano? Si Sara Duterte na naman na nagdududo sa iya. Na dapat si Sara Duterte magpaliwanag man, partner. Ano yan? Ano yan na idinudo na naman kisaldi ko mga tugang ni BP Sara Duterte? Iniyo pong overpriced kan DepEd laptop partner. Ano? Overpriced. Ito bagang itinarao sa mga maestra na magagamit ko ta na kan mga maestra durante kan panahon kan pandemya, mga lapa man baga. Ano? Dai napakinabangan, nakakadamay pa lugod, nararatakan pa ang magayon na himahin kan sa tuyang mga maestra partner. Ano? Tatawanan mo, nag-donate ka nga ni, nagtao ka ni na laptop, ito pala na mga, sabi ni pastor, mga kuyan nga, mga gibo nga yung China. Ano? Ito nga ning cellphone ko, sabi ni pastor, apo na sa kanibus ay, apo na nang yan, tagibo nga yan ng China. Ano? Pabiro niya akong duwan niyo. Ito mga laptop, dahil man garog gibo ng China. Pero, maluluyang di kalidad, rarautulos, dahil manapakinabangan. Ngunya na mga tugang, sabi po ni BP Sara, dapat na imbestigaran pa da si Saldico, dinudo na naman partner si Saldico. Ay hirak mo man. Ano? Habang sige ka tagas nin payo, ano? Dahil ka nagdidigdi sa Pilipinas, mga tugang, sige anda kulugod, kan ipapaliwanag mo, ano? Mga anomalya. Digdi po, sabi ni Vice Presidente Sara Duterte, kan sudma, kasudma mga tugang, aldaw yang kan Martes, an office on the ombudsman na sabi niya dapat imbestigaran iyo si dating Ako Bicol party list na congressman na si Saldico ninhuli kan subuot sa pagkakasangkot kani sa party mismo sa party mismo ka na rin kan overprice sa mga tugang korupsyon sa pagbakal kan laptop kan Department of Education. Si Sara baga partner an iniimbestigaran digdi. Ano? Siya baga iyo dating sekretaryo kan Departamento kan Edukasyon. Dahil man kanina nakakapaliwanag si Sara ngunyan mga tugang, isinabit na si Saldico na dapat imbestigaran kan ombudsman si Saldico. Iyon yan sinasabi ko sa imo, Saldico, kan Ako Bicol. Ano? Maski ka nag-resign na sa Ako Bicol, yaong ka pa sa Ako Bicol. Ano? Nag-resign ka man lang, congressman, pero miyembro ka kan Ako Bicol party list.
ano po, miyembro ka ta, nag-resign ka man lang bilang congressman, kana ako Bicol. Dahil ka man nag-resign na, dahil na nga ako kaibanan dyan sa ako Bicol. Ano? So kaibanan ni kan ako Bicol mga tugang si Saldico. Ano po? Ngunyan, inangat na, pigangat na ni Sara Duterte, an ombudsman na dapat imbestigaran sa parte mismo kan sinasabing korupsyon, overprice, kan pagbakal, kan mga lapa na mga laptop kan departamento kan edukasyon. Hirak man kan mga paratukdo, pinalaom, partner, pinaasa, kamo ngayon tatawang kong laptop, gagamitin niya nindo yan. Dahil managamit ralapa, paralpak itong mga laptop. Ano po, daog lang yan kanda laptop ni Ma'am Daryl, maski sabi ni Ma'am Daryl pirang taon na ngayon talagang matibay ni, pero itong itinao sa laptop tinaong laptop kang sa mga paratukdo mga tugang, itong itinaong laptop sa mga paratukdo, ay nako, pirang bulan lang nag-angal na si mga paratukdo, hirak man kan mga paratukdo ta, pati gamit ninda na dapat napapakinabangan kan mga paratukdo, napapakinabangan kan mga tugang yatong mga estudyante, mga tugang nakadamay pa sa adimuhan kaniyong mga pisti nyato sa gobyerno. Kung sisay man yan ng mga pisting iyan sa gobyerno, partner. Data man aram kung isay mga pisti, pero may mga pisti sa gobyerno, partner. Kaya lang data aram. Tamayo pa man sinasabi ang ombudsman, mga tugang kung si isay, ang mga pisti dyan po sa parte kan na gobyerno. So, digdi, kung talagang seryoso daan ombudsman sa pag-imbestigar, mga tugang, imbestigahan ninda sa laptop corruption scandal kan Department of Education, iyo po da si Saldico. Sabi yan ni Duterte. Sinabi pati yan ni Duterte kasuod sa ginibong press conference. Digdi, naglilinig naman, nagpupuntyo Pilato, mga tugang, iniyo pong si BP Sara Duterte. Naglilinig, naguhugas nin kamuta, mga tugang, na dapat kabali sa dapat imbestigaran, bako lang iniyong si Saldico, kundi maging siya. Siya, iyo ang sekretaryo kadto kan departamento kan edukasyon kan magkaigwa nin pagtarawan kan laptop kun nagkaigwa ning korupsyon, nagkaigwa nin iskandal sa parte kan laptop sa mga paratukdo, mga tugang, aninot na dapat mapaliwanag diyan, kaibanan diyan iyo si Sara Duterte. Ungon yan idinudo na ni Sara Duterte iniyo pong si Saldico na dapat imbestigaran ngaya iniyong si Saldico sa nangyaring laptop corruption na iskandal. Siya palanda na sana. Mayo ka na lang palan. Sekretaryo ka baga kan departamento kan edukasyon kadto, and saro ika sa naga-request, saro ika sa mga utor na tanganing magkaigwa kuta na nin laptop ana sa tuyang mga paratukduan, sa tuyang mga maestra na pinasalamatan kan departamento kan edukasyon. Ito palan na daiman magagamit ka na mga paratukdo. So digdi po sigun kay Sara Duterte nagsagibo da siya nin sa diring investigasyon. Kan siya pa iyo ang sekretaryo kan departamento kan edukasyon. And, ilinga ano ang sabi ni Sara Duterte, mga tugang? Sanwis na naman, sanwis na naman ana kontraktor kan laptop kan departamento kan edukasyon. Asin idinagdag, digdi, na naggamit nin confidential funds, tanganing makakala po nin mga ebidensya. So, iyan mga tugang sanwis na naman, paboritong maray mga tugang na kontratista na kaniyo po ni Saldico, ana Sunwis kontraktor, mga tugang, Sunwis construction. So saro yan sa paborito.
una ko baga sa flood control lang ini yung San Luis saka sa mga infrastructure project arog ka na farm to market road pati palang laptop ni laog na partner ang pag-una ko nagkukontrata lang sinda sa parte mismo kan mga infrastructure project kundi digdi nagluluwas na maging an mga laptop subuot kan mga paratukdo na itinao sa Departamento kan Edukasyon. Iniyo po mga laptop na ini day kabali digdi ito mga private school so mga government school lang ni mga public school mga tugang from elementary to secondary day ko lang aram ko na ito mga colleges mga tugang inarabot man pero ini elementary and secondary ini so digdi nainot ng sinugo ni dating ombudsman na Samuel Martires ang pagsampa ning kasong graft asin na falsification laban ki dating Education Secretary mga tugang asin dating Budget Undersecretary Christopher Lau ki Secretary Leonora Briones asin na Undersecretary Christopher Lau. Iyan kasumpay kan 2.4 billion pesos na laptop procurement na sinasabi kan Commission on Audit bilang overprice mga tugang. Overprice. So ang mga laptop na ini nagkakantidad na 58,300 pesos ang kada saro. Partner, Bus Ayi, Pastor, Bus Ayi, Ma'am Daryl, iyan mga laptop nindo ako mayo manin laptop. Iyan mga laptop nindo 58,300 talaga ang kantidad kayan. O iyan ginagamit mo Bus Ayi na laptop, totoo man talaga nga 58,300 ang kantidad kan laptop. Mahal na yan. Mahal. Ini yung ginagamit na laptop kani yung yaon sa engineering department may mga tugang may mga laptop diyan apuira kan computer daiman inaabot nin 58,300 pesos so gustong sabihin talaga nga mahal aputong ko daw si Ma'am Daryl at siyang kumpira itong bakal katong nangurag ng laptop niyang iyan yung ginagamit niya diyan sa iyang table aputong ko daw kung kuyan talaga ang kantidad kiyan 58,300 pesos ang kada saro mga tugang o kamo na mga may sadiri ni na laptop mga tugang kasya na bako iyan ulugan bakong minswalan pwede pagaro kung minswalan ini kas kaya ini inuurulayan digdi dai man bayad nin dai man makuha and gobyerno nin hulugan dahil man yan makuha nin hulugan na mga tugang kas ang pinag-uurulayan dyan so 58,300 pesos ang kada saro dakan na laptop asin kada saro may lumang Celeron na processor may lumang Celeron na processor asin ini yung mga tugang binakal kan Departamento kan Edukasyon para sa distance learning sa panahon po kan COVID-19 pandemic. Binakal yan panahon kan COVID-19 pandemic. Inirekomenda man kan ombudsman ang pagsampa nin kaso mga tugang laban sa nagkapirang mga dating opisyal kan Department of Education asin man na DBM. So may taga DBM man na digdi po pigrekomenda kan ombudsman na sasampaan ni na kaso. So iyon yan pinagsasabi ta mga tugang. Pagkamahal-mahal ka na laptop 2.4 billion pesos. Ana kantidad kaniyo po nga nasambit na nga laptop. 2.4 billion na pesos. Na kantidad. So digdi sinasabing kan commission on audit mga tugang na digdi po overprice iniyo po nga nasambit na nga kantidad. Ako kaya dahil man kumatubod talaga mga tugang pati ako dahil man kumatubod na ang kantidad ka na sarong nga laptop
maski ang mga paratukdo, dahil man yan matubod na itong na-receive nindang laptop, mga tugang, itinausa sa inda, ang kantidad, 58,300 pesos. Ang saro, laptop. Dahil man matubod, mga tugang, ang laptop, kung hulugan, inaabot lang nga ni, hulugan partner, maurag ng klaseng laptop yan, inaabot lang karunin na inaabot lang karunin 30, hulugan na yan, igwaman ni mga bistado kita, mga tugang na kaigwanin mga laptop, sinda mismo nagkuha hulugan, sumauurag na yan na mga klase ni na laptop, mga tugang, mga dikalidad na yan. Dahil man naglampas nin arog kayo na kantidad, dahil man inabot ang arog kayo na kantidad, lampas 30, ulugan. Pirang bulan mo yan ulugan, mga 6 na bulan, pwede pa, nasambit ng laptop, mga tugang. Kaya ako nagngangalas, nagngangalas ako sa nasambit ng bagay. Kaya ngunyan, abang si saldi ko, mga tugang, dahil nagpupuli sa Pilipinas, nagpaparadakol ang mga isinasabit sa iya na mga anomalya. Ako unyato sa dai, iniyo po, totoo man ubako, nasusupog man kanian pamilya niya saldi ko. Tamay pamilya man bagayan na, mga tugang, pagpara akusaran mo yan, makasupog baga. Kaya lang daita man aram sa isip ni saldi ko kung no taabo niya, ining congressman kan ako Bicol, kung ano taabo niya na magpuli digdi po, mga tugang, sa Pilipinas, tanganing simbagon niya ang mga idinadaklag na mga akusasyon laban sa iya, mga tugang, na kung panahon ang pag-uurulayan, napapanahon na, tanganing dahi na pagparadagdagan, mili mayo ang nasambit ng persona, mili mayo ang nasambit ng persona, kung ano-ano na sana, ang ikinakaaga sa iya. Kaya, tanganing dahi na magparadakol pa yan, mayo man kaning ibang makakasimbaga, mga tugang, ining ako Bicol congressman lang, na si saldi ko, siya lang po ang sulaminting makakasimbag kayan. Dahil man yan pwedeng simbagon na, mga tugang, kaniyo po ni, dahil man yan pwedeng simbagon kan mga ibang congressman, alimbawa, kaniyo pong mga congressman, digdi po sa laog kan, halimbawa, si Libisti, congressman, mga tugang, Batangas, dahil man yan pwedeng simbago ni Libisti, tabako man siya, dahil man siya nag-aaram ka na nasambit ng issue. So, an makakasimbag lang kaya na, mga tugang, sulaminti, iyo po, iniyong siko, si saldi ko, kana ako Bicol, siya lang dapat kaning magklaro, magpaliwanag. Kaya, habang mayo siya data aram, baka sa aga sa masunod na aldaw, igwana naman ni na anomalya na mabutbutan, isabit na naman siya. Itong sa parmalia, mga tugang, dumanda, sinasabi, subuot, kabali na naman na pangaran niya, nagpaparadakol. Nagpaparadakol, mga tugang. And digdi po, ang pamilya ni ko, ang pamilya ko, ang pamilya ni saldi ko, dati na nga mayaman, may kwarta na, mga tugang. Before pa man na naging kontratista ini, before pa man na naging congressman ini, na an sa indang negosyo, kontrata na talaga. Kontrata na talaga sa indang negosyo, mga tugang. And kaya lang may mga may mga question maski ka pa nga kontratista, anong iyata nakabakal ka, kaniyong kadakul-dakul
na mga helicopter chopper asin igwa ka nin mga iniyo pong airplane o eroplano. Iyan na saro pa sa pinag-question sa iya. Samantalang ngayon iba ngani ngayon mayayaman na mayo ngayon mga private plane na mayo ngayon mga chopper o helicopter pero ika ngayon nagkapira ngayon pagsasadiri mo na helicopter asin pagsasadiri mo na eroplano. Iyan na saro man sa pigahapot sa iya. And gusto man na malinawan kan gobyerno, gusto man na malinawan kan mga tao kung paano niya na purchase, paano niya na bakal nasambit ng mga lulunadan na himpapawid mga tugang. So iyan dahil pa man niya na ipapahayag garo man lang yan mga tugang iniyong diskaya. Ang mga diskaya nakabakalman kadtong mga pinagaapod na mga luxury car. Paano ka ngayon nakakuha kaya na mga luxury car na iyan? Apoy ra ngayon ka pagiging kontratista mo, ano pa ni bang mga negosyo nindo? Taan niya iba kaya mga tugang, isipon mo mga congressman mayo manin mga araw kaya presidente mayo manin araw kaya ng mga luxury car, itong mga mamahalo na mga auto araw kaning sa pamilya Diskaya. Sa tuyang presidente nagkapira ng mga presidente nag-agi po sa Pilipinas sa mga tugang. Mayo manin mga sadiring mga eroplano. Mayo ni mga sadiring eroplano, mayo nin mga sadiring helicopter. Pero iniyo po mga taong ini araw kisaldi ko Diskaya igwasin da kadtong mga mamahalon na mga lulunadan na mga tugang. And bako sa nang saro, bako sa nang saro kundi nagkapira. Nagkapira kadakul. Sa indang mga pagsasadiri na eroplano, helicopter, tapos sa luxury car. So iyon ni kaya mga tugang aram bagat nyato na talagang nireklamo kan mga paratukdo ito pong dai nagagamit na mga laptop kana panahon pero iyan kaya mga tugang iyan kaya data aram kun kan panahon na iyan si Saldico yao naman siya na chairman kan committee on appropriation siya baga pinagatutukdo na naman ni Sara Duterte. So si Sara Duterte mga tugang may dapat man na ipaliwanag sa parte mismo kan departamento kan edukasyon bako sa nang mamparapantukdo iniyo pong si BP Sara Duterte si intelligence fund niya pag pinapaapod baga siya sa parte mismo kan Senado dai naga-attender dai naga-attender sa Kongreso dai naga-attender sa Senado naga-attender ta may mga kaalyado siya duman pero pag-abot po sa Kongreso mga tugang, dai naga-attender pag pinapaapod dining si Sara Duterte tanganing magpaliwanag kada sa iyang intelligence fund kung napasain nasambit ng kwarta pundo sa inya ginarastos. Maski nga ni sa pagdangog ka na budget, dai po nag-aabot niyo pong si BP Sara Duterte. Ngunyan, nantutukdo na siya. Makanos pati ta na mga tugang tinutukdo niya si Saldico. Si Saldico mga tugang na maayo ngunyan digdi sa Pilipinas dai po makapagpaliwanag dai ta aram kun anuman an rason kaniyong nasambit ng persona. Takun tapos naman kaya si pagpabulong niya mga tugang tapos na si pagpabulong niya kung talagang nagpabulong siya dumana sa parte kan Estados Unidos di dapat nagpuli na siya digdi pati itong mga itong mga kung may mga resita na itinao sa iya kung ano ang findings kan doktor mag-agad siyang certification duman sa parte mismo kan
kan hospital na nasa iyang pinabulungan. Iyo ba gano partner? Agad siya nin certification na akong antig na confine digdi sa hospital na ini. Ta nagpabulong ako. Ta kung dai man yan ma-issue hospital duman sa Amerika ay sa Amerika pa. Sa Amerika pa mga tugang. Dai yan basta-basta ma-issue nin certification na dai ka man na confine digdi nga ni sa Satuya, sa parte kan na siyudad Canaga, an mga hospital digdi, dai ka man na confine na, dai ba ka nagtataunin na, dai ba ka nag-i-issue ng certification, partner? Dai ka man na confine, para ngaya digdi itong kaagaw mo ang binulong, dai ka man nga na confine, kaya nga maayo man yan kuyan nga, man nga ma-issue kami ng certification sa imo. Ni-issue mi nga yung certification sa imo kun kagaw. Yan, pwede yan. Maayo man iba partner, ang mga hospital, dai man yan basta-basta minataunin na certification sa sarong pasyente o sa sarong persona. Maski si Saipa, apira na lang kung sa diri mo ang hospital. Apira na lang kung sa diri mo ang hospital na ma-issue yan ng certification. Pero kung baka umaning sa diri, sasakitan ka man talaga kaya na mga tugang. Kaya digdi, maayong ibang solusyon kayan, maayong ibang solusyon, tangani po na mapundo na ang mga pagsabit kan na pangaran mo, saldi ko, kan pangaran mo, saldi ko, sa mga nangyayaring investigasyon, sa subuot mga nangyaring anomalya, sa mga departamento kan na gobyerno, mas maray na magpuli ka na. Iyan ang sulaminting makakabulong kayan. Asin ang sulaminting solusyon kayan, iyo po yan. Sa paagi, kan pag-atubang mo sa Senado o kung bako man sa Kongreso o kung daiman, kung ipaapod ka kan ombudsman sa ombudsman o kung daiman, dumanda sa parte mismo kan independent commission. Iyan mga tugang solusyon mayo na nina iba dyan. Taday mo man pwedeng sabihin na dai sa tamang purom, sa tamang aldaw, sa tamang oras. Ano ang tamang oras? O ngunya, nangapot. Ang sabi mga tugang, ang sabi kan Senado, ang sabi kan Kongreso, ma-issue sinda. In contempt of court, contempt, laban na digdi po mga tugang kisaldi ko. So hahalaton tayan. So iyan legal yan, pwede man talaga na mag-issue ni na contempt laban po kiko. May mga imbitasyon sa imo na tangani na magpaliwanag ka. Garo man lang yan nitong garo man lang yang korte mga tugang. Sa korte nga testigos ka, imbitaran ka kan korte na mag-affair, na mag-abot sa ginikibong investigasyon kan korte. Alagad digdi po niniglik mo, dai mo mga tugang tinubod itong imbitasyon, subpina kana korte, tanganing makadeklara ka kana sa imo mismong testimonya para patunayan mo o i-deny mo, patunayan mo o digdi po dai mo patunayan ito pong nangyari, krimen man o ano man na klase na dinadangog ka na korte mga tugang, ang korte pwede man talaga nga magpaluwas nin contempt. Pwede kang i-contempt. And ma-contempt ka yan, pag-uurulayan yan, pag nagkasurundo, iyo mismo itong PAW. Itong PAW. Abogado kan accuse o itong inaakusaran. Pagkatapos, itong provincial fiscal na
titindog kayan saka si judge. So pag nagkasurundo ining tulong ini, itong abogado kadtong accused, pagkatapos ang provincial fiscal mga tugang, saka ang judge kan sarong korte na duman dinadangog itong sa imong kaso, pwede yan magpaluwas nin contempt kung inimbitaran ka na dai ka nag-affair, dai ka uminabot. Apwera na lang kung talagang may emergency ka, dai ka makakaabot. Pero kung maayo man, pinabayaan mo, ma-issue yan ni na warrant, dadakupon ka kayan. So, ngunyan, iyon ni, ang Senado mga tugang, ang Congress, pagkatapos ang Ombudsman, pwede po mga tugang na mag-issue nin warrant laban ki Saldico. Tadain niya iniitsapwera niya Dain niya tinutubod ang mga imbitasyon, mga subpina laban po sa iya. Tanganing magsimbag sa mga sinasabing mga sahut, mga tugang. So, ngunyan, pag nag-issue ang korte nina subpina, pwede, o nina warrant, pwede nang dakupon. Pwede nang dakupon, iniyo pong si Saldico, mga tugang. Pwede nang dakupon. And ngunyan, tamayo po mga tugang, digdi po sa Pilipinas, si Saldico, ang PNP, na iyo o NBI, o Bureau of Immigration, so kung i-issuean yan, kung iyan ang i-issuean kana korte, pero kadaklan ken police pinag-i-issuean. Ngunyan, pwede na sinda, mga tugang, takun mayo sa luwas ka nasyon, pwede sinda na makipag-coordinate, pwede sindang makipag-coordinar, maghagad nin tabang sa parte ka na Interpol, sa Interpol, an international police, mga tugang. So, kung yaon duman sa ibang nasyon, sa inman na nasyon, si Saldico, an madakop sa iya, iyo an mga miyembros kan Interpol, International Police. Iyan kung digdi po mautob itong sabi, sabi ka na Senado na mapaluwasinda sa kakang Kongreso, mapaluwasinda kan sinasabi po mga tugang na contempt laban digdi po ki Saldico, ninuli ka na daipag-abot ka ni. Tatapos na pasuna partner, nagpasuna mga tugang itong talaan, itong oras o aldaw na ipinagtaong palugit kiko tangani po na mag-affair, mag-abot, magtunga sa investigasyon kanda sa investigasyon po mga tugang kanda Senado asin kang Kongreso pati naman ka na independent committee saka mga tugang kan Ombudsman. Kung iyan mangyayari. Alagad kung maayo man po, abot man lang sa drawing, abot man lang sa sabi-sabi, na ngaya iko-contempt ba, ining siku, mga tugang, maayo po, dahil pwedeng magpaluwas nin warrant, and dahil mo mapipirit, anhabo mga tugang, na abot, magtunga sa imbitasyon, dahil mo yan mapipirit. Takon na po, araw kaning nangyayaring unyang kiko, maski gura po na pag-imbitar sa iya, habo talaga, sige lang na sabi-sabi na ngaya, ini yung siko mga tugang maatindir nga ko sa tamang forum, asin sa tamang panahon. Ngo arin ang panahon. Day taman aram ko na ngo arin ang tamang forum, anong tamang forum ang sinasabi niya.
dayta man aram ba mga tugang asin na ang tamang panahon, siya man lang kayo nakakaisip ano po, taabo talaga. Ta kung gusto yan kadto pa, kung gusto yan niko kaidto pa mga tugang, sararuan pa lang na pag-imbitar sa iya, maatunga na yan ta gusto mong linawon an sa imong sadiri, ilingon mo iniyo po mga tugang si Romaldis, nilala sa bagay si testimonya ni Romaldis, nilalauman na to kan tao, nilalauman na to kan tao na ngaya papaimutikan na ni Romaldis na mga sauta laban sa iya. O sa iya man ito, depende man ito sa independent committee kung itong mga pahayag ni Romaldis aako uninda. Ilingo, kanda imbitaran ba kasi Romaldis kan independent committee na nag-iimbestigara mga tugang sa mga kaso kan mga anomalya sa flood control saka insertion of budget, nagtunga baga although expected na aram na kan tao na i-deny ni Romaldis mga tugang, papaimuti ka ni Romaldis, pero pinaka-importante duman, nag-abot ka. Partner? Nag-abot ka. Taan tao mga tugang, digdi po, iba-iba ang isip. So, ngunya, pag-abot mo, gustong sabiyon, tanililinaw mo si sadiri mo, totoo man tong sinabi mo ubako, mga tugang, iginagalang mo, korte, iginagalang mo, iniyo pong institusyon na nag-iimbitar sa imo. Pero, kung puro ka deny, maayo ka ning pakiaram, didma ko lang yan, pabayaan ko yan sige, mag-imbitar ka mo, bahala ka mo sa buhay nindo, ako digdi happy. Iyan mga tugang, gustong sabiyon, dai mo ni re-respeto, dai mo ni re-respeto ang sarong institusyon. Takon ni re-respeto mo ang sarong institusyon, ika mismo, mahadyan ka na, sarong imbitasyon lang, lalong-lalo na sabihan ka na ikukontempt me ika, oras na day ka mag-abot, so ika, matatakot ka na, maayo man akong pagkaaram maayo akong pagkaaram kaya, kaipuan ko nga linawon, linikon ang sakuyang sadiri, and kaipuan ko na ipaabot sa kuyang lado manungod sa isyong iyan. So, iyan, igwa ka nin paggalang duman sa institusyon na nag-iimbitar sa imo. Kaya, hilingon ta kung totoo, anahamon ka na mga tao, mga tukang, hinahalat ka na publiko, hinahalat ngunyan, iyo po ang desisyon. Kana Senado, kana Independent Committee, kan Ombudsman, kan Kongreso, kon digdi po mapaluwas nin contempt, asin aarestaron iniyong sikot. Digdi po, pag may warrant of arrest na, mapipirita na ini mga tugang, mapipirita na ining magluwas. Garo yan itong kitibis, si Congressman Tibis, patago-tago baga, pagkatapos nataymingan ka na Interpol o nadakop. Iniyo po bagang kay Duterte, nagluwas, pagkatapos nagluwas sa Pilipinas, kinasuan sa party mismo kan ICC, mga tugang, kinasuan iniyong si Duterte, mayo digdi sa Pilipinas, napagarman niya duman sa Hong Kong, mabalik na sa Pilipinas, dinakop bagakan Interpol, dinakop, arog yan kayan, mga tugang, so arog kayan na magiging sistema, kiko. Ang sabi pati, may nagluluwas na mga bareta, malata may nag-post sa mga tugang, na naritratuan pa si Ku na yaon po, si Saldi Ku, naritratuan pa na yaon po da sa sarunga mul mga tugang, dumanda sa partikan Spain, yaon sa Spain. Dahil man sinasabing totoo ito o bako, o tabaka digdi edited man,
Ano? Day taman aram kung totoo ta day taman aram nga ni day man sinasabi ko niya unsain mayo manin abiso si kukun niya unsain maging ana sa iyang mga kaalyado sa ako Bukol ako Bicol Bicol si mga kaalyado niya sa ako Bicol day man nagsasabi baga mga tukang kung yaon sain na sabi ninda an aram da ninda nagpapabulong sa Amerika so day taman aram kung yaon pa talaga sa Amerika o yaon na sa Spain o yaon na sa Paris tasi ko may kakayahan na mag barabalyo ning nasyon partner may kwarta ni siku kaya may kakayahan ni na magbarabalyo ning nasyon kung nahiling mo ni sa sarong lugar ngunyan may nakabisto na retratuan ning Pinoy pa otro aldaw o baka ngunya na aldaw mahayo na yan habo nga ning magpailing habong magpailing ini yung siku mga tugang maray nga nito may mga Pilipino man na nakakabisto sa iya siguro updated man sa mga bareta nailing sa mga picture nakukuha na ni mga retrato kunyaon sa insiko pero ako nga ni sabi ko sagud digdi mga tugang sagud nang day nagsasabi kunyaon sain day man ko minatubod basta-basta digdi po sa mga borbareta na yaon nga duman yaon digdi nagpabulong nga o so ngunyan an pinakamaray kani si pamilya taaraman kan pamilya kung si pamilya kani yaon man lang digdi sa partibismo kanda Pilipinas sinda mismo sa mga bareta mga tugang nakukulugan man ang pamilya kani pero bilang tabang kuta na ninda kiko sinda na mismo pirito na ninda ngantig ama ko kung nagdadangog ka magpuli ka ng antig ama yun na yan mga tugang tangani ngantig na malinaw ana mga isinasaut sa imo kung agum magpuli ka ng antig agum tanamimista ka na and malinaw mo man ang mga pangyayari digdi na mga ikinasasangkutan kan sa imong pangaran iyo dapat yan na ginigibo na kundi kung saro man mga tugang digdi po baga siyempre pamilya tago nago na ngaya dumang ka nago na ngaya saka ka na lang ngaya pag malipot na magpuli simbagon mo ngaya pag malipot na issue ini pati day man ni malipot ining issue taanggot na ang mga Pilipino mala nga nita ginigibo na haros urual daw igwa po nakakasanga rally para po digdi sa mga maanomaliya nga mga proyekto. Ang kuraw kan tao, ang kuraw kan publiko? Managot itong dapat na managot. Si Isay, si Isay ang dapat na managot. Iyan, basado yan sa resulta kan mga ginigibong investigasyon ngunyan kan ICC. Pag naisampa na mga kaso kani, kung ano ang rekomendasyon kan na ICC, tas sabi kan ICC, mayo pa sindang rekomendasyon manungod po sa mga kaso na pwedeng isampa o korupsyon duman sa mga pinangaranan na mga persona na padagos na pinag-iimbestigaran ninda. So mayo pa po nina mga kaso. So ihilinguntan na lang iniyo pong dyan sa partibismo kan Senado. Yan na lang yan nilingunta. Kung kaya ninda na i-contempt. Sa sesyon kan na Senado, dyan yan maaraman. Kung kaya ninda. So, iyan, mga tugang, halat-halaton ta, duman sa mga kababayan tata, may masurunod man giraray kaya igwa man giraray ni na daralagan ka nasambit ng proyekto. Bueno, mga tugang, sasarap ang issue. Uy, duman pala sa sa Senado ngunyan, ang Committee on Agriculture, nagkakaigwa po ni na sesyon. Yaon po naman sa partibismo ka na Senado,
ang secretary kan departamento kan na agrikultura asin na mga pag-iriba kanit tanganing digdi po linawon ana mapadapit sa mga proyekto man na digdi po mga tugang embulto sa padalagan sa patrabaho kan departamento kan na agrikultura. So yaon duman sa parte mismo kan na Senado mga tugang. And saro dyan sa may kaput kan na komitiba iyo po si Senador Kiko Pangilinan. So dangugunta daw kung ano po ang mga pangyayari duman sa Senado ini katakod kan pagkakaiguaning hearing sa Committee on the Agriculture mga tugang. Nabisita ang mga aralangkaw na mga opisyal kan departamento kan agrikultura. Sekretary po kayo nung nakarang administrasyon, lagi po tayo magkasama hanggang nasa NFA po. Batid ko po yung inyong damdamin, ang inyong puso para sa magsasaka. So yun lang po, sana po agaran namang masolusyonan ang aming pong suliranin. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ginoong Danilo. Meron tayong tanong sa DA, no? Kasi nabanggit kanina ng PCC yung usapin ng mga pagrerehistro, no? Monitoring ng mga warehouse. Actually, ang BPI should be doing this, di ba? Section 5, strengthening the regulatory function of DA BPI. 5A, require the registration and maintain a national database of all grain warehouses, storage facilities, silos, and controlled temperature cold storage. B, conduct regular inspection of grain warehouses and agriculture facilities to ensure compliance with palay and rice quality and supply standards. And C, collect and analyze data on rice trade statistics in cooperation with the PSA, BOC, NFA. So merong siyang kapangyarihan. How is it being implemented? Mr. Chair, before I ask BPI to answer, yung sa traders kasi and retailers, yun yung nawala sa function ng NFA. But in terms of sa warehouses, naipasok siya nung last amendment last December. Yun yung nabanggit nyo nga po. And I'll ask BPI to explain paano na ginagawa. Where is the BPI? Yes, ma'am. Go ahead. Good morning po, Mr. Chair. Hilda Gabertan po. Mr. Chair, kami po sa Bureau of Plant Industry, yun pong ating isang division doon. Yun pong ating Plant Product Safety Services Division. Bago po kasi tayo magkaroon po ng issuance ng license to operate, nagkakandak po talaga tayo ng actual na inspection sa mga warehouses upon submission po ng mga documents nila. And then, continuous po naman ang monitoring once po na weekly po ang ginagawa po yun para naman po sa mga stocks. And regularly din po namin itong sinasubmit sa office po ni Secretary. And then meron na rin po kami ngayong ongoing na database, yung tatag po natin na Osiris, kung saan doon po naman natin makikita yun pong ating mga aktual na inventory po sa mga warehouses. Pero ang hinihiling ba ng DA is ang mailipat ito sa NFA? Tama ba? Additional, how does that work? Kasi ang hinihingi ng NFA, makapag-inspect, makapag-seize, makapag-register din. So parang ililipat ulit sa inyo basta sa usapin ng industriya ng bigas at palay. Tama ba yun? Mr. Chair, salamat po. Tama po yun. Ang position po ng National Food Authority ay may balik sa NFA yung mga function na yun na nailipat sa BPI. At titingin ko po at yun din po ang posisyon ng Department of Agriculture na may balik muli. Basta po sa usapin ng bigas, yun po. Okay, thank you. Nandito ang DBM, Attorney Tricia Baraan. Maybe also know, do you have a position paper on the rice tariffication measure? Go ahead.
Good morning, Mr. Chair, and to everyone present here today. Mr. Chair, we will be submitting our official position paper, but may we respectfully manifest po our initial position pa. First po, Mr. Chair, on the proposed augmentation of NFA Plantilla and yung mention po kanina ni Yusek on their proposal of creating a competitiveness enhancement office and Philippine Rice Industry Program and Rice Industry Development Fund. First of all po, we would like to emphasize po the importance po na walang duplication po ng functions, programs and projects po yung government para ma-utilize po natin yung fund utilization rin po. So, since may government optimization program na po tayo, baka pwede pong mag-usap din po si DA and si NFA para maayos po kung ano po talaga yung kailangan ng DA and NFA para maayos po itong sa rice sector po natin. And then po, Mr. Chair, we differ po sa DA and NFA yung sa functions po nila. And on section po, on the proposal sa order of preference po, we note lang po na it should be compliant po dun sa ating existing procurement laws, especially on the principle of competitiveness to ensure equal opportunity for eligible and qualified suppliers po, Mr. Chair. So, yun na po, Mr. Chair. Thank you po. Okay, thank you. I guess that is it, no? Meron pa bang, if you miss any other office that... Yes, PCC, go ahead. Sorry, Mr. Chair. Just to add to what Admin Larry said, to be specific, what we would want is to be able to understand the universe of entities up and down the supply chain. And so the restoration po of the function to do the registry and inventory monitoring, including traders, this is what we actually need to do, what we need to do to understand the market. Thank you. Sa DBP pala, di ba may utang ang NFA sa inyo? Meron, di ba? What is the... Could you care to comment? Mr. Chair, I have to check po kung if there is an outstanding di ba meron? obligation. Meron. Yes, Mr. Chair, meron po pero maliit lang. Ang malaki pong utang namin ngayon ay nasa sa net lending ng gobyerno. Which is? Sa national government po. Okay. Through what facility? Ito po yung ganito po yung cycle. Manguutang po kami, let's say. Hindi. Local loans. Local loans po lahat. Yeah, pero saan, aling entity? DBP or Land Bank? Saan yan? Ganito po, no? Dalawa lang po. Dalawa po ang bangko. Okay. Land Bank tsaka DBP. So, alin ang mas malaki utang? Sa ngayon po sa DBP, 900 million. Okay. And Land Bank? Sa Land Bank po, wala kaming... halos wala na ano na lang. No, but you used to have a debt of about at one point 170 billion, di ba? Tama po 'yun. So ngayon ano na ang ano nyo? Ang utang po natin yung actual ay 103 billion. Oh, yun na nga. Kasama po yung 15 billion na guarantee fee. Okay. So ang total po niyan roughly 118 billion, but these are all tinatawag nating net lending, utang na namin sa gobyerno. Dahil ang cycle po niyan, mangungutang muna kami kay DBP, mangungutang kami kay Land Bank. Kapag hindi po kami makabayad, i-absorb po ng national government para ho mas mababa ang interest. Yun po yung tatawag namin net lending. At yung net lending po na yun, di utang na po namin sa national government. Habang tumatagal po, yun naman po yung hinihingi naman namin ng subsidy na yung utang namin na yun ma-offset or sagutin na ng national government. Kanya po yung sinasabi po ninyo na around 170 billion noon. Ngayon po,
ay nasa 118 billion na lamang dahil po doon sa programa na yon na nakakahingi po kami from the national government ng subsidy pantakip po doon sa mga utang ngayon. Okay, thank you. Maybe the DBP and the Land Bank can also weigh in on the additional powers to be given to the NFA as proposed. In the context of, kasi kung papasok kayo ulit dito sa retail, di ba? Saan nyo kukunin yung kapital? Saan nyo, di ba? At paano nyo tiyakin na, ano yan, separate books na naman ba yan on the issue of itong mga loans na ito para habang nagre-retail trading kayo, meron kayong kinikita para pambayad doon sa uutangin ninyo, no? Maybe you can look back at previous kasi dati, di ba, mag-i-import, ibebenta yung 27 pesos at 32 pesos a kilo, di ba? Sa retailer, kukunin niya ng 25 at 30, papatungan niya ng 2 piso. Pero kung tama yung implementasyon, kasi kung hindi, palaki yung lugi, di ba? Dahil nga yung leakage, etc. No? So that is something we have to also take into consideration when we allow the restoration of some of your powers, including intervening in the market. Siguro ang intervention sa merkado on a limited basis, pagka lean months, etc., I'm not sure, no? Yes. Sir, isa sa mga naiisip namin ni SEC na strategy is hindi lahat ibebenta sa lower price. Parang ginawa ng NIA doon sa kanilang programa. May portion na binenta ng 29, pero may portion na mas mataas para at least magkaroon ng break-even man lang doon sa binibigay na subsidy ng gobyerno. So, we're working on the figures right now with the NFA. Okay. Before we call Mr. Montemayor, the ERI is here. Would you like to weigh in on the proposed amendments to the rice tariffication measure and the powers of the NFA? Go ahead, sir. Thank you for joining us. Thank you very much, Mr. Chairman. My name is Alisher Mirzabayev. I'm a senior scientist for policy analysis at ERI. First of all, I would like to thank you for this opportunity for us to contribute our inputs to these deliberations. Probably from my side, I could add to these discussions perhaps a backdrop of what is happening in international rice markets, because they would be influencing the situation in the Philippines, but also vice versa. And also in a way that we could also, I could also speak a little bit what are the projections about the dynamics in the coming months in these markets, so that decisions you are making also could be proactive, taking those into account. First of all, it's important to emphasize that currently abundant global supply, oversupply, is leading to decreasing international rice prices. This year it is projected that international production will be at about 541 million metric tons at milled equivalent, which is the record amount of production. At the end of the year, stocks are expected to be at 188 million tons, also a record stock in the history. The last time we had this kind of stock-to-use ratio was 3 decades ago. So it's what we are observing here is really very strong oversupply in international markets. As a result, key exporters are aggressively cutting their prices in order to maintain their market share. 5% broken quotes for broken rice from different sources are at about $330 to $370 per ton. So this corresponds basically to about 18 to 20 pesos per kg. So this is already international FOB level price. 18 to 20 pesos. If we translate to pesos, that will correspond to between 18 to 21 pesos per kg at international FOB level. Already at the farm gate support price that we are discussing for the Philippines. But warehouses are full not only in the Philippines but also in India, in Asia, across Asia. So everywhere warehouses full, and what is more on top of that, the new coming, another bumper harvest is coming.
So we project that there will be another 10 to 15% downside into the prices in the coming months. So these prices have not yet reached the bottom at the international level. They are going to decrease in the coming months more. So different countries are taking different types of measures to cope with that, because this is posing problems for all countries. In India, for example, of course, farmers are to some extent insulated by minimum support price, which is at about $262 per ton, roughly corresponds to 15 pesos per kg. And that price was calculated with the idea that farmers need to get 50% net margin. So that's the Indian mechanism in India to set the price. Thailand, another major exporter, is also extending soft loans and storage reimbursements for farmers and millers, worth about $2 billion through 3 different programs. So they are giving loans to farmers and asking them not to sell their rice. Wait until the prices are high, and then you can sell and pay back the loan. Farmers need those loans to maintain their, continue their life expenses. Indonesia is improving warehouse capacity. Bueno mga tugang, iyan na, day patapos so ito po, Amerikano ito partner, kaya islang anda sa iya mismong pagtarama alito sa international na grupo kan NGO na nag-aadal mapadapit sa partibismo kan daralagan kan barakalan na bagas mga import na pagbagas kaya sa iyang sinasabi international market niya bintaan araw kani sinasaro-saro si mga nasyon ang giniribo tanganing makatipid pero digdi po mga tugang pinag-urulayan ba niyo po mapadapit sa pag-import ka na bagas asin mga programa kan departamento ka na agrikultura tanganing masustiniran ang pangangaipo suporta sa parte kan mga farmers niya to mga parauma so chairman duman kan Committee on Agriculture iyo si Kiko Pangilinan si Senador Kiko Pangilinan na iyo po ang naghahapot digdi sa mga speaker hali mismo sa National Food Authority hali mismo sa Department of Agriculture, PC Philippine Crop Insurance Corporation asin kadakol pang iba pinag-urulayan digdi iyo po ito mga benepisyo mga tabang na pwedeng maitao sa partibismo kan mga prauma and tanganing mapabarato man ang presyo kan na bagasa digdi po da ni international market kung binakal ngayang 28 pagkatapos si papabakal man binakal kan NFA papabakal man sa partibismo kan mga retailers so magibo na nga 30 halimbawa nga 30 ngunyan niya ang mga retailers man mapabakal sa mga consumers gigibo ng 32 siyempre mapatong man yan in 2 pesos so iyan na mga tugang gabos yan na pinag-urulayan kung paano iyan ma-i-deliver nin tama lang asin na itong kantidad na daiman po makaka-apektar kaya abot kaya kana mga konsumidor na nangangaipo kan mga produkto hali po sa departamento kan agrikultura plus ito mga project kan Department of Agriculture kaya lang habot na kita kan oras mapaaram na kita inabot na kita nin oras mga tugang antabay kamo sa mga nagbabagang mga bareta kan BBS alas 12 yaon dyan kay barin niya to sa Engineering Department yaon dyan si Sir Pastor Serge Marmol, si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang sa pangarangkan papitik-pitik lang, digdi sa BBS FM, mapaabot kita nin pasasalamat sa mahal na Diyos, huli kan pagtabang sa satuya na matapos ang satuyang obligasyon trabaho ngunya na aldaw, kaya uya po ang satuyang deliberate. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos
nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Efeso 2:10. Amen. Salamat sa mahal na Diyos. Mga tugang, inabot kita nin oras nin pamamaaram digdi po sa programang Papitik-Pitik lang digdi po sa BBS-FM Naga. Mga tugang, ako po si Pitik Junel Cuba, mabalos kansedo pong pagantabay, basta bareta, sigurado. Papitik-Pitik lang sa BBS. BBS FM.